ng Pantene Hair Fall Control, new Tide with Power of Safeguard, Globe Super Surf, at ng Pampers Active Baby. Handa na ba lahat ng kailangan mo? Oo, nakahanda ng lahat. Makinig ka nga sa akin. Wala kang pwedeng makalimutan dahil hindi tayo pwedeng pumalpak sa kahit anong bagay. Kung hindi, malalagot tayong dalawa. Tumigil ka na nga, Amador. Mas lalo akong kinakabahan sa pagbibilin mo sa akin eh. Ayoko na kabahan dahil baka mamaya kapag kinabahan pa ako at pinanghinaan ako ng loob, magkamali ako sa gitna ng entablado. Entablado? Ayos lang yan. Ganyan talagang nararamdaman ng mga bidang artista. Kakabahan ka sa unang araw ng palabas mo. Yung iba nga, hindi talaga napipigilan ng kaba. Ay, nako, ayoko na kabahan. Tumigil ka na, ayoko. Baka may kulang ka pa, tutulungan na kita magayos. Sige, tingnan natin. Ipapakita ko sa'yo lahat. Nakahanda na dito 3 damit ko. Nandyan na lahat na isusuot kong damit. Yung sapatos ko naman, ako, hindi ko alam kung nasan. Baka nandito lang yun sa paligid kasama ng wig. Ay. Teka, nasan na yung mga gagamitin kong props? Meron nang namamahala doon. Sila na mahawak noon dahil ayaw nila mabasag yung mga gamit. Alam mo, sa tingin ko handa ng lahat ng gamit ko at naghihintay na lang ako ng oras. Tutulungan ako dito ni Aling Olga dahil si Aling Candy ang magbabantay sa bata. Magdadasal na lang ulit ako para wala akong makalimutan sa palabas natin mamaya. O sige, titignan ko muna yung tanghalan, tsaka titignan ko yung bilihan ng ticket. Okay, Dito ka kaya lang ko muna, na. ha? Tsaka tignan mo na rin kung may kulang pa dyan, ha? Dito. Siya nga pala, Amador, teka muna. Pwede ba ako tumawag sa cellphone mo? Marichoy, saan ka naman tatawag? Doon sa ospital. Gusto ko lang sana kumustahin ang lagay ni Ma'am Cecilia. Hindi ba't sinabi ko na, hindi mo na dapat kamustahin ng mga taong yun? Huwag mo na silang isipin. Ano ka ba naman? Nabangga ang kotse niya kaya nandun siya ngayon sa ospital. Nabalitaan ko na nanganganib ang buhay niya. Gusto ko lang sanang tawagan para malaman ko kung ayos siya para hindi ako mag-alala. Marichoy, gusto mo bang lalo kang kabahan? Kalimutan mo na yun. Alisin mo muna siya dyan sa isip mo. Huwag mo na siyang alalahanin. Dahil mamayang gabi, ang unang palabas mo. Yun lang muna ang dapat mong isipin. Ito ang unang palabas ni Marichoy. At sa araw na ito, makikilala ka bilang Alejandra Robles. Umayos ka, huwag ka masyado mag-isip. Ituon mong isip mo sa palabas mamaya. Maganda ka na, ha? Bigyan mo pa siya mamaya ng gamot. Opo. Kumusta ang lagay ng asawa ko? Magiging kritikal ang mga susunod na oras. Kailan ko malalaman kung ano talaga ang lagay niya? Hanggang mamayang gabi po. Mamayang gabi pa namin malalaman kung magagawa namin maagapan ang internal hemorrhage ng inyong asawa. Sa opinion mo, tama bang ibigay sa kanya ni Juan Miguel ang trabahong yun? Tama lang na kunin siyang tauhan dahil maraming problema si Juan Miguel sa biyanan niya. Napansin ko kasi na palagi na lang nilang pinag-aawayan noon ng bata. At sa pamamagitan ng pagkuha niya kay Miss Silva, natuon sa ibang bagay ang atensyon ng bata dahil sa pag-aalaga niya at pagtuturo. Imbis na naririnig ng bata ang mga bagay na hindi niya dapat marinig, nagkaroon siya ng ibang bagay na mapagkakaabalahan. At dahil anda siya sa bahay na yon, si Juan Miguel ay nagkaroon ng isang taong makakasama sa kanyang pag-iisa. Ibig mong sabihin si Miss Silva ang naging kasama ni Juan Miguel San Roman sa kanyang pag-iisa? Oo, parang gano'n na nga. Naging tapat sa pagsisilbi si Miss Silva kay Juan Miguel. Sa palagay mo ba magagawa ni Miss Silva ang anumang bagay na iutos ni Dr. San Roman? Parang gano'n na nga. Kaya ba ni Miss Silva na sundin ang utos ni San Roman at dispatchahin ang asawa niya? Yun ang hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Ayoko naman kasing mag-isip ng... Alam mo, pinag-aaralan namin ngayon ang maaring maging katibayan. Kaya kailangan mong sagutin ng diretso ang tanong ko. Kaya bang sundin ni Miss Blanca Silva ang utos ni Dr. Juan Miguel San Roman para mawala sa kanyang landas ang kanyang asawa? Oo.
Nagkaroon ba ng pagkakataon na nasaksihan mo ang pagbabago ng katauhan ni Miss Blanca Silva nang siya'y maging si Vet Dorliac? Nakita ko. Oo. Nakita ko siya nung araw na pumunta ako doon ng walang paalam. Nasa loob ng kwarto si Rosia San Roman, ang kapatid na babae ni Juan Miguel. Nakita ko nakatali si Miss Silva. Nakatali pa nga sa kama ang mga kamay niya. Napansin ko din na nakakatakot ang itsura niya. Mukhang galit na galit siya. Hingal-hingal siya at nagsisisigaw siya noon. Nagsasalita siya ng kung ano-ano. Tapos bigla na lang siyang nakawala sa pagkakatali niya kaya sinunggaban niya si Rosyo. Nakita kong bigla siyang nagwala. Para siya nasisiraan ng ulo. Galit na galit ang mukha niya. Sa nakita kong itsura niya, parang gusto na niya patayin pati ako. Tama. Maniwala kayo sa akin. Parang gusto niya kaming patayin. Gusto niya kaming patayin gaya ng ginawa niya kay Viviana. Nang palabas ni Marichoy sa teatro. Ngayon ba yun? Siguro nga. Father Anselmo, meron akong gustong hilingin. Pwede ba akong humingi sa inyo ng malaking pabor? Utang na loob. Nakikiusap ako, Father. Sinabi ko lang sa kanila ang mga nakita ko. Yun lang naman. Hindi lang yun ang gusto mong palabasin. Pinalabas mo sa kanilang lahat na si Miss Silva ay hindi nagtataglay ng sakit na schizophrenia. Ang sinabi mo sa kanila, nagkukunwari lang siya sa mga kilos niya. Sinabi mo yun, Estefania? Sinabi ko ang opinion ko. Bakit? Ano masama sa ginawa ko? Gusto niyo ba magsinungaling ako? Gusto ko lang na magsabi ka ng katotohanan. Patawarin mo ako, Juan Miguel. Pero hindi ako dapat magsinungaling para lang matulungan kayo. Wala kang alam sa nangyari. Wala Kaya naman ako hindi mo... sinabing kasinungalingan. Kahit na kailan. Hindi ko inisip ang sarili ko. Bakit ko ba ipagtatanggol ang isang mamamatay tao, ha? Hindi ko magagawa yun. Ginawa ko lang ang kung anong sa tingin ko'y tama. Maiwan ko na kayo. Mr. Contreras, Bakit, Balbina? Ano sasabihin mo? nakalimutan kong sabihin na habang wala kayo, may tumawag po sa inyo. May tumawag? Sino daw? Isang babae. May bili ba siya? Wala siyang binilin. Sinabi mo ang pangalan niya? Hindi niya sinabi. Tinanong lang niya kung nandito kayo, pero nung sinabi ko na wala pa kayo, bigla na lang niyang binaba. Salamat, Balbina. Walang Napakabait mo. anuman yun. Sige, lalabas na muna. Magandang gabi. Sir, Balbina, Omar, gusto kong makilala mong babae sa buhay ko. Si Marichoy. Tayo na. Ayan. Tapos na? Ano na itsura ko? Napakaganda mo talaga, Marichoy. Baka hindi ka nila makilala sa itsura mong Bagay yan. na bagay sa akin. Alam mo kung makakasalubong kita sakali, hindi ko makikilala ang itsura mo. Bagay talaga sa yung suot mo. Alam mo, ako nga rin, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Ito siguro ang gusto makita ni Amador sa akin, hindi ba? Bagay na bagay yung suot ko sa gagampanan kong papel. Oo nga, tama Pero sana naman magustuhan ng mga manonood ang palabas. Ay, siguradong pagbuka pa lang ng bibig mo, magugustuhan ka na ng mga manonood. Ay, naku, kinakabahan na talaga ako. Ipinagdasal ko nga sa Diyos na hindi ako magkamali sa mga linyang sasabihin ko. At masaya ako dahil hindi ako unang magsasalita sa harap ng entablado. Mabuti na lang mahabang linya ng unang taong magsasalita. Buti may pagkakataon pa akong maramdaman ng entablado bago ko umate dahil pag tayo ko sa harap nila, siguradong manginginig ang buong katawan ko dahil sa sobrang takot. Naku, ayoko magkamali. Nakakaya sa kanila. Huwag mo isipin yan, huminahon ka. Ay, huwag naman sana akong bulol. Kung ako Ay! ikaw, nagtatakbo na ako ngayon. Alam Naku, mo, Diyos Aling ko. Olga, ang bilin sa akin ni Amador, wag ko daw tingnan ng mga nanonood sa akin. Ilagay ko daw sa isip ko na walang ibang tao nanonood sa akin. Ako lang mag-isa at tama siya kaya susundin ko siya. Dahil pagharap ko sa kanila pagbukas ng kurtina, ako na si Laura. Ako ang pilay na babae na nasa kwento. Ipagdasal niyo ako, sana wag akong kabahan. Sige, Sabahin niyo ako magdasal tayo tumalon. para hindi ka kabahan. Ay, Ay, tumalon tayo para hindi ka kabahan. Galingan mo, Marichoy, ha? Sana magustuhan nila yung palabas mo mamaya. Ay, Marichoy, kaya mo yan. Huwag kang kabahan. Akala ko hindi ka darating. Ano ba ang papel na gagampanan niya? Siya si Laura Winfield. Bakit ka tumatawa? Wala lang, may naalala lang ako nakakatawa. Napansin ko lang kasi na maraming tao dito sa paligid natin, pero magiging maswerte ako kapag nakita ko si Lirio sa loob ng tanghalan. Malay mo, nandyan lang siya. Pero hindi, wala naman siya nabanggit sa akin na mahilig siya pumunta sa teatro. Hindi ko siya makikita dyan. Hindi ako dapat umasa na dito ko siya makikita. Pumasok na tayo, magsisimula na raw. Sige, halika na. Tayo na. Sir, Good evening. maganda gabi. Thank you.